So ayun, magandang araw ulit sa inyong lahat at welcome ulit sa ating panibagong video. So ngayong araw, ang topic natin is kung ano yung kaibahan ng proactive at saka reactive safety officer. So yung dalawa na yun. So ang proactive kasi, pagka sinasabi nating proactive, mas nakapokus ang isang safety officer doon sa prevention. Ibig sabihin, bago pa man may mangyari, meron na siyang mga nagawang safety control measures, meron na siyang mga nagawang program, meron na siyang nagawang procedures, meron na siyang nagawang policies, yung mga ganong bagay. Bago pa man mangyari ang isang hindi inaasahang aksidente or insidente sa site. Example na lang, meron siyang mga nakitang hazard. So ito yung hazard na yan, halimbawa na lang deep excavation. So bago pa man merong mangyaring aksidente or insidente, is nabigyan niya na agad ng control measure yung deep excavation na yon. So nalagyan na ng barricades, nalagyan na ng signage, yung mga ganong bagay is proactive. So ano pa, gumagawa yung isang safety officer ng workers engagement program. Halimbawa na lang may palaro sa kanilang company. So bago pa man magkakaroon ng mental health issues yung tao dahil nga sa sobrang boring or dahil nga sa sobrang stress sa trabaho, is nagawa niya na ng paraan para maibsan or mabawasan yung stress ng isang tao, yung mga ganong bagay. So bago pa man merong nangyari, is ginagawa na ni safety officer yung mga dapat gawin para ma-prevent, nakapokus sa prevention. So ano pa, may nakikita siyang working on heights, so nagtatrabaho sa taas. So bago pa man magkakaroon ng aksidente or insidente, nalagyan ng barricades, pinasuot niya na ng complete PPE yung tao, including full body harness, tapos naglagay na siya ng safety net sa baba, yung mga ganong bagay. So ang proactive safety officer is nakapokus doon sa prevention. So yun yung tandaan natin. So pagdating naman sa reactive safety officer is nakapokus naman doon sa investigation at pagbibigay ng action plan. So ibig sabihin, halimbawa na lang meron ng aksidente, ngayon gawa niya yun ng investigation kung paano nangyari, tapos pag nakuha niya na yung pinaka-root cause, yun yung gawa niya ng control measure para hindi na mangyari ulit. So nakapokus na sa after ng aksidente, insidente, doon siya nagbigay ng mga control measure para maiwasan na mangyari ulit. Yun yung mga reactive naman. So halimbawa na lang, merong nalaglag, pagkandak niya ng incident investigation report, lumabas doon na walang barricade. So ang gagawin niya doon is i-ensure, maglagay siya doon ng comments na ensure lahat ng ating mga open excavation or lahat ng ating open hole, mga manhole is merong barricades, o merong signage, yung mga ganun. So ano pa, halimbawa merong nangyaring sunog, after ng sunog, pag nagkakandak siya ng investigation, tapos nagbibigay siya ng mga control measure. So yung mga ganung bagay is papasok po siya doon sa reactive. Ibig sabihin, after ng insidente or aksidente, doon siya nagbibigay ng control measure or doon siya nagbibigay ng mga suggestion, recommendation para hindi na mangyari ulit yung aksidente or insidente. So yun yung pinagkaiba. So ulitin ko, ang proactive safety officer is nakapokus doon sa prevention, at saka yung reactive safety officer is nakapokus doon sa investigation at nagbibigay ng control measure para hindi na mangyari ulit yung aksidente or insidente, yung mga ganong bagay. After the incident, doon papasok ang magiging reactive safety officer. So yun lang naman, at sana meron kayong natutunan para sa ating video na ito. So maraming salamat and God bless. Thank you.